pati si Presidente masisira. Pati si Presidente tatawagin sinungaling dahil sa kagagawan ninyo. Dapat kayo lang tawagin sinungaling, huwag madami si Presidente. Ang siste, nung mag-confirm si Minister, in-announce agad ni Secretary Toots, dapat hindi niya ginawa yun. Dahil nung ginawa niya yun, ang dami pong umasa. Next time, tell your boss, huwag basta-basta ibukas ang kanyang bibig kung hindi siya sigurado. Ngayon, pati si Presidente, binulungan nyo na magbabayad na, yung pala, imposible. And maybe they have information that you don't have. So what is that information that you have that they don't have? Yusek Olalia. In May of 2023 po, Mr. Senator, Mr. Chair, our secretary met the Minister of MHRSD. At yung minister po nila ang mismong nag-confirm noong pong promise ng kanila. Oo nga po, sorry Yusek. Oo nga po, nandun na tayo, nag-confirm na si Minister. Di ba? It's like a false hope. Don't give our kababayan false hope. They're hoping na magkakatanggap na sila ng pera after so many months or years of waiting. Yung pala wala, pinaasa lang natin. Don't. Mag-announce kayo kapag sigurado na kayo. Di ba? Ganon din ang gusto niyo mangyari. Huwag yung paasahin kayo ng paasahin ng wala. Ngayon pati si Presidente, binulungan nyo na magbabayad na, yung pala, imposible. Mas maniniwala ngayon ako sa DFA. Balik tayo kay Yusek De Vega. Kasi po, ang understanding, and again, this was early this year, ako mismo may nakausap akong Saudi Vice Minister at another meeting. Ang understanding namin is that what Saudi is promising is that they will hasten the process. Yung company pa rin magbabayad through the legal process, yung bankruptcy proceedings. That's our understanding, that it's not Saudi government money which will pay for the yung non-payment. Pero again, If it's not Saudi money, why is the Saudi government promising the payment? because it may be lost in translation or something. However, again, this was what we had March or April. So it's not Saudi government money that's going to be paid doon sa mga OFW, kundi sa mga kumpanya yung legal process. na pinagtatrabahuhan ng mga... Yes, kaya nila hinihingi yung data, yung na sinamit ng DMW, yung So dapat ang kinakausap natin yung mga kumpanya Yes, but na magbabayad, hindi po yung taga-gobyerno para hindi na tayo dadaan pa sa red tape. Opo, but the government can pressure, and apparently they promised again sa DMW yun. So again, puro promises na lang po. yes. So, okay. That's why you will notice we never sa DFA made the At you statement. know what? Another problem that I see here, Yusek Olalia, pasensya ka na, birthday mo lang kahapon, pero this is me, okay? Kahit na magkaibigan tayo, kung may problema, I have to say what I have to say. Sa pagbubukas ng bibig ninyo, tayo, mga taga-gobyerno, hindi pa tayo sigurado. In this case, nangako, sabi niyo yung king na mababayaran na yung ating mga OFWs. You know what that entails? Kaya nga sinabi niya imposible mangyari. Paano yung mga ibang lahi? Siyempre yung mga taga-ibang lahi, sasabihin, paano kami? Bakit Pilipino nang babayaran? Then, hindi lang Pilipino pa lang dapat bayaran, kung hindi milyon na, hindi lang libo, kung hindi milyon na, then where are they gonna get that money? So siguro pinangakuhan lang si Secretary Toots out of parang PR lang, pampabango lang ng gobyerno ng Saudi na kami ay friendly sa inyo o magbabayad kami, etc. Na hindi dapat sinabi dahil nung pagsabi nyo gano'n, in-announce natin, narinig yan ng mga ibang lahi. Kami rin. Magpupuntaan silang lahat dun sa Saudi government. Ba't Pilipino lang? Kami rin. Sasabihin nga ng taga-ibang lahi ng Saudi government, nga hold. Siguro yan isang reason. Kasi kung hinold nyo muna, you hold your horses, hindi nyo muna in-announce, pabulong lang, nabayaran siguro tayo pasikreto. Pinagkalat na agad. O ngayon, lahat ng lahi, na milyon na, hindi pwede kami rin mag-abang. Imbis na hawak na yung pera na para sa atin, hindi mo na i-release. Ibalik mo na doon kasi kumalat na. Next time, tell your boss, huwag basta-basta ibukas ang kanyang bibig kung hindi siya sigurado para sa kapanan ng lahat. Di ba? I'm not mad at, of course, your boss, Secretary Toots. She's a friend. But next time, we have to be very careful tulad nito. Sabi na mismo ng DFA, imposible. Now, kawawa naman pala. You gave them false hope. Marami mga OFWs tumawag sa akin nung una natutuwa. Ngayon, sir, ano nangyari? Sabi po mismo ni Presidente sa kanyang SONA, babayaran na kami. Wala pa rin po ba, sir? Pati si Presidente masisira.
Pati si Presidente, tatawagin sinungaling dahil sa kagagawan ninyo. Dapat kayo lang tawagin sinungaling, huwag madami si Presidente. Yun po yung pinopoint out ko. Gusto mo pa magsalita, Yusek? What I said, sir, it's not realistic. Hindi nila sabi impossible, no? Sabi It's the same. It's sir. not realistic. It's not going to be real. Yes, sir. Oh, pati mo lang yun. Sinugarcoat mo lang. Sir, yes. If I may though add something about, kasi kami neutral agency between saan sila pupunta. So understand, what we announce to the public, DMW, but there is an advantage kung OWA rin ang kumuha because malapit sila sa DFA. Sometimes, ang kailangan ng mga OFWs, aside from yung assistance, kunin agad yung papeles na kami nagpo-provide, yung renewal of passport or authentication, some papers na malapit na kami. So there's an advantage to that. And then Congressman Ignacio and I have a good working relationship as well. However, nasa kanila na yun. Ang issue lang kasi they're not supposed to handle undocumented workers. DMW ganyan. So it's up to them and then we'll go by their tone. Admin Arnel, kilala kita, magaling ka makipag-usap sa mga gobyerno na kung saan may mga OFWs tayo. Pwede mo bang diskartehan to? Pwede bang ikaw ang makipag-usap? Of course, to the help of our DFA, makipag-usap ka dito sa mga diplomats o yung sa mga hari-hari dyan o mga matataas na opisyal sa Saudi para ma-release na itong pera matagal nang iniintay natin mga OFW. Magpatiwari. Kung kayo magpatiwari, joke lang. Paano? Pwede ba? Kanina yung 1348 lang ho yung kung makakatulong po. Kung makakatulong. Of course, I can take part if Can you give it a try? Sa tulong, of course, ng DFA. Siyempre, nandiyan pa rin yung OWA. I mean, DMW. Pagtulungan nyo tatlo, pero why not the government should tap you this time? Subukan ka. There's nothing wrong in trying, di ba? Co-chair? So, subukan natin. Kasi, co-chair, I know this gentleman, Arnel Ignacio. I've known him for a long, long time. Siya yung tipong magaling siyang mambola sa mga... meaning hindi yung bola na para manloko. Yung bang parang manghimas para mapagaan yung kalooban sa kanya nung kausap niya, whether that be Saudi or whether from Dubai na mga otoridad. Magaling to eh. So, special talent meron siya niyan. Gifted ito. Can you try? kung yun po ang makakatulong, of course, I will Of course, DMW, kasama kayo, DMW at saka DFA. Kung ano po yung humble kung makukontribute kung makakatulong. Dahil iisa naman ho rin gusto namin mangyari. Kung yung pong sinasabi niyo special talent ko ay makakatulong, it will be generously given. So, pwede natin maumpisahan? We will work on it. Of course, in deference to... Pick up where they left. So, kung nasaan ang estado, Yusek Olali, I'm sorry kung tatamaan kayo rito, nasaan na ba yung pag-uusap? You have to tell DFA, you have to be honest with the DFA people and then OWA, magtulungan. Kasi buti na lang na-raise ko itong issue na ito. Sabi mo, mabayaran, hindi mo masabi sa akin yung exact date. Kaya buti na lang ito si Yusek De Vega, straight to the point siya magsalita. O sabi niya, hindi real, it's far from reality. So ibig sabihin, imposible. Yun yung masakit doon. Imposible, sir. Hindi naman imposible. Mababayaran sila but we're not sure it will. Parang hindi this. Kasi naghinga ko ng timetable, sabi niya malapit na. Sabi mo it's not reality. That means hindi po maging totoo yun. That was before he went to Saudi Arabia. So maybe he's a miracle work. Yung announcement ng embassy namin came in April sa report sa amin. And then pumunta sila doon. So maybe... My advice to all of you here, kasama na OWA, kasama DFA, do not give information to the President if you're not sure. Do not give information to him for him to announce to the public. Because once he announced that to the public, then aasahan yan, it's a policy already. Whatever the President says, it becomes a policy. Huwag natin gibain yun. By way of us giving information, wrong information, misleading information to him na ikakasira niya sa taong bayan. I don't want that to happen.
Okay? Hindi lang po kayo, dapat lahat tayo nasa gobyerno, huwag natin sirain yung ating presidente na pagbibigay ng wrong information para lamang mag-kiss ass, magsipsip, magpalakas sa kanya. You don't have to do that. Gawin nyo lang dapat ng trabaho ninyo ng maayos, hindi nyo na kailangan magsipsip. Ngayon, pag sisipsip ninyo, bibigay kayo ng wrong information, baka madimot pa kayo ngayon. Pag nalaman ng presidente, niloko nyo ako baka masibak pa kayo. You see? Kaya kung maging honest kayo, Mr. President, I'll be honest with you, ito po yung sitwasyon. Tatanggapin niya. Diba? Tulad ni Yusek De Vega. Diba Yusek De Vega? Honest. Sir, I'm packing up na to because baka I'll be fired because hindi naman ako. No, you'll not be fired because you're just being honest. Alam mo, si Presidente gusto niyang honest. Yeah. Kahit na sino siguro Presidente, gusto niya yung mga taong nagbubulong sa kanya, yung honest, hindi bubulong dahil nagsisipsip. Ako, galit ako sa ganang tao, bubulong sa akin para magsipsip, tapos malaman-laman ko, mali palang binigyan information, nagsisipsip lang, babalikan ko yon.